Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Ngayon po dito sa amin, pahinang-pahina na yung mga tubig, yung mga supply natin. At yung ating pan dito, tingnan nyo po, wala nang agos. Kasi yung supply na galing doon sa kabilang bukal, hindi na umabot dito, napakahina na. At ngayon, subukan natin na pandarin yung ating submersible pump. Noong una, tinatry natin na pandarin pero hindi na po siya gumana. At may nag-comment po na parang naungot lang daw, kailangan natin ikutin para matanggal yung mga kalawang, baka may mga kalawang nasa loob. Kasi pinatay natin ito noong una pero hindi naman siya nasira. Subukan lang natin itong tanggalin. Ito lang yung magkatulong sa ating mga kuy, mga kaprobinsya. Yung ating submersible pump. Matagal na to na hindi nakaandar. Tingnan niyo po, marami ng lumot. Sana pag malinisan natin to, gumana lang siya. Subukan natin na linisan. Yan. Mga kuwan oh. Nagahapos sa loob. Kita natin to. Hindi siya gumana mga kaprobinsya. Mukhang kailangan natin bumili ng bago. Natanggal na natin yung parang nakaharang sa loob. Pero hindi pa rin siya gumana. Tsagaan lang muna natin yung nahinang tubig dyan. Para sa ating mga koy. Sa una po nating mga video, pinakita ko po sa inyo na naubos na po yung ating silis dito. At yung pinapakain namin sa ngayon, yung mga tuyo na dahon ng tubo. Tingnan nyo po mga kaprobinsya, yung pagkain namin sa kanila, yung mga tuyo na. Yan. Para pang survival lang to. Para lang sila may makain. Kasi wala na tayong pan dito. Wala nang ulan. May mga napier tayo dyan, pero back up lang yan. Pag tumagal na ang gusto yung ninyo, ito lang muna for survival sa ating mga alaga. Mga tuyong dahon ng tubo ang pinapakain natin. Ito yung lumalaga natin. Si Pakbons mga kaprobinsya, hindi ko po na ipakita sa inyo kung gaano na siya pugapo. Ayun po, subukan natin palabasin. Pero wala namang problema si Pakbons. Hindi siya matapang.
Siya po yung kapatid ni Marimar. Yung horse natin, oh. Nagtyaga sila kumain sa ating mga pagkain ng dahon ng tubo. Ready butang daw? Oops! Uy! Kiat kay ka. Tignan niyo po mga kaprobinsya, oh. Gwapo na si Pakbones. Yan. Malaki na si Pakbones, oh. Kailangan talaga na palabasin sila paminsan-minsan mga kaprobinsya. Kapangak ha. Noong una po mga kaprobinsya, nang dumating dito yung ating mga baka na galing sa bako, mas malaki pa siya or mas may edad pa siya compare sa ating mga baka na galing sa bako. Pero ngayon, pag tingnan nyo po, mas malaki pa yung mga baka natin na galing sa bako. Sila si Bitas, si Kongkong at si Doldol. Sa rason po na mas malaki yung mga baka natin kahit medyo bata pa yung galing sa bakong, dahil po sila po ay mga hybrid or mga upgraded na sila compare kay Pakbones. Si Pakbones po napaka native na yung nanay niya, tapos native din yung tatay niya, pero hindi siya masyadong native, oh. Tingnan niyo po, ano siya, upgraded na siya ng konti. Siya po yung kapatid ni Marimar. Pakbones. Nung una po nang pinalabas natin yung ating mga alaga dito, lalo na si Pakbones, hindi po ganyan kataba. Yan, oh, maliit pa siya. Pakbones, oh, hulas kayo. Relax. Practice ka kagapos di aron. Oops, sigma sipaan tayo. Kahit ganyan lang yung hitsura ni Pakbones mga kaprobinsya, pero pag dalhin natin siya sa stockyard, lalo na dyan sa Panyabunan, siguro po may mga tao din na magsabi sa kanya na gwapo din. Hindi naman siya payat. Ang alaga natin dito na payat, yung Holstein lang. Hindi pa natin siya napataba. At sana naman hindi pumayat ng husto yung ating mga alaga dito, dahil po mga tuyo na yung mga pinakain natin, laya na. May mga napier tayo dyan, pero ni-reserve natin yan pag maubos na lahat yung ating mga dahon dito, yung mga dahon ng tubo. May mga dahon pa ng tubo doon, subukan namin na kunin, baka ipamigay lang. Kasi yung stock namin na dahon ng tubo, mga ilang araw lang yan. Pero yung mga baka, pag wala na silang ibang makita na damo, kung ano ang nasa harapan nila, kainin po nila. Tsagaan lang nilang kainin. Sa mga hindi po nakapanood sa una natin mga video, pinalabas po natin si Bitas, si Kongkong at si Doldol. Si Doldol, pag nasa loob pa siya ng kulungan, parang pangit siya, pero pag makalabas siya, makikita natin na gwapo pala. Pumangit siya dyan sa loob kasi katabi niya yung mga gwapo nating baka na si Bitas at si Kongkong. Mamaya na namin ibalik si Pakbones sa loob. At dito po napapansin namin mga kaprobinsya, parang nabigyan po ako ng pag-asa na kahit gaano kapayat, basta pakainin lang ng gusto, may chance na tumaba pa rin. Katulad ni Pakbones, dati po medyo payat siya, pero nang pinakain namin ng gusto, pati yung si Doldol, pangit yung katawan niya, medyo payat din siya, at maliit lang yung bukol niya doon sa likuran. At nang pinalabas namin siya sa mga nakarang araw, nakikita namin na may improvements yung mga kanilang katawan basta pakainin ng gusto. Kaya yung baka nating payat na Holstein,
hindi naman tayo nagmamadali sa kanya. Sa ngayon hindi pa namin siya napataba kasi kulang pa tayo sa mga pagkain dito ng napier. Parang binabudget muna natin yung mga pagkain nila. So pag tuduhan na natin sa pagkain, parang nabuhayan ako ng loob na may chance tayo na mapataba natin siya. Siya po ay lalaki. At yung mga baka natin dito mga kaprobinsya, sila po ay may mga bakuna na. At yung nagbakuna sa kanila, yung DA sa Mabinay. Pumunta sila dito sa ating area para bakunahan yung ating mga alaga dito. Ang nabakunahan dito, yung mga lalaki lang. At saka yung mga kalabaw natin na hindi buntis. Pero yung mga babae na nakasahan na at yung mga maliliit, hindi po nila binakunahan. Napakalaki po ng ating Holstein mga kaprobinsya pag siya po ay tumabaw. Yan. Oops, okay. Parang op. Hindi naman siya masyadong payat, oh. Tingnan niyo po yung katawan niya, yung tiyan niya. May improvement siya dito sa atin. Yung likuran niya mga kaprobinsya, tingnan niyo po, oh. May mga laman na. Yan. Oops, dandahan lang. Yan po, oh. Pag siya po ay tumaba, napakalaking baka. Lumaki na siya dito sa ating area. Ang kulang sa kanya, kulang pa sa pataba. Yan. Lalo na siguro pag pakainin natin siya ng gusto. Yung unlimited na pagkain na mga sariwang damo or mga napier. Pero ngayon, nagtiis muna sila sa pagkain na laya or tuyong dahon ng tubo para lang sila makasurvive. Pag yung buto na yan, mapalitan niya ng laman. Napakalaki po tingnan sa ating baka. Yan. Hello. Kumain siya ng ano? Lupa. Iron yan, iron. Pakbo sa man. Nag-insayo. Sana po mapataba natin ng husto yung ating Holstein dito na baka. Para makikita natin kung gaano siya kalaki. Yan. Ibilid muna natin sila sa araw ng mga ilang minuto. Mamaya ibalik na natin sa loob. Yan. Tingnan nyo po yung ribs niya mga kaprobinsya, yung gilid niya. Dandahan ng kuan. Nagkalaman yung kanyang katawan. Yung busal niya dati, tinanggalan namin kasi kuan na, masikip na. So isa sa mga palatandaan na lumaki na siya dito. At ngayon po mga kaprobinsya, ang palabasin naman natin yung mga baka natin na galing sa Batangas. Matagal na po na hindi natin siya nakita sa labas. Yung mga baka natin na galing sa Batangas, sila si Limer. At mamaya subukan natin na pagtabihin si Limer at si Bitas. Pero si Bitas mga kaprobinsya, gwapo din. Si Pugi, hindi lang natin palabasin kasi palagi lang siya nakalabas dito pag may magpakasta. Oops. Yan po si Limer, oh. Gwapo kayo. Pero yung katawan niya napakakuan. Dumi. Mukhang kailangan ng palitan yung busal niya. Up. Yan po si Limer, yung baka natin na galing sa Batangas. Kayo na po yung humusga mga kaprobinsya kung lumaki ba siya dito or hindi. Pero para sa akin, lumaki siya at tumaba na. Yan, tingnan nyo po. Pero pangit lang tingnan. Paliguan kaya natin bago natin palabasin para makita natin ng gusto kung gaano siya kagwapo. Paliguan natin mga kaprobinsya.
Dugo kasi sa atin. Pero mukhang may pasasa dito. Oh. Yan po. Yung batang na dumi. Napakahirap tanggalin, napakatigas na. Tumigas ng gusto. Baba na yung mga baka natin dito mga kaprobinsya. Yung galing sa Batangas. At masaya po tayo kasi napakadali po na naka-recover galing sa biyahe. Si Limer oh. Medyo 60% malinis na yung katawan niya. Si Batang, si Queen ay sila yung tumaba ng husto. Pati naman si Limero. At napapansin namin mga kaprobinsya, mukhang matalo pa niya si Bitas. Kapag mga 5 buwan mula ngayon siguro, mukhang talunin pa niya si Bitas sa laki. Napapansin namin, yan po, napakadali niyang tumaba. Tapos matangkad, si Limer. Mas matangkad siya kumpara kay Bitas. Hindi natin palabasin si Limer. Hindi na masyadong mabili yung katawan niya. Ikugi mga kaprobinsya, nanipa daw ito. Subukan natin na paliguan. Pero mag-ingat lang tayo, baka masipa tayo kay Sige. Tingnan niyo po yung katawan niya. Yung mga pa niya. Uliwaran niyo ba? Sige, relax. Nagkapi tayo ha. I-brush tayo pa natin na paliguan si Pugi. At i-brush natin. Wah. Asa na pinapalik sa iyo, dire? Pabante. Patas. Pakilid. Pakilid yung padet. Hindi na. Anipa daw to. Sa tuwing maglilinis sila dito. So, tumahimik siya. Oh. Kumalma siya na binabrush natin yung katawan niya. Isa to sa pamaraan mga kaprobinsya na mapaamo natin yung baka pag palagi natin i-brush yung katawan nila, pag paliguan natin palagi. At si Pugi medyo malaki po, kaya nakakatakot, baka masiba tayo. Stansya rin gamay doon. Relax. Parang giyanaan si Pugi oh. Ginanahan siya oh. Pagbuhusan natin siya ng tubig, ayaw niya. Gusto niya yung binabras siya. Ang sarap himas-himasin oh. Pero maingat tayo. Huwag niyo po itong gayahin, mga bata. Kasi malaki po si Pugi. Baka kayo dyan na malaki. At i-brush din ninyo. Ayan oh. Nagustuhan ni Pugi yung ginawa natin. Hindi siya kumibo. Hindi siya nanipa sa atin. Yung katawan ni Pugi dito, hindi masyadong madumi. Dahil malaki yung area niya. Siya lamang isa sa isang kwarto. Yung mga kati-kati sa katawan ako. Mukhang hindi niya gusto. Okay.
First bat ni Pogi mga kaprobinsya. Kabila naman Pogi. Umikot ka. Okay. Ikutin natin. Ikutin natin. Ikot. Para mo tuyok siya. Okay. Good. Anak lagi. Lagi. Gusto niya yung liig, oh. Gusto niya pabrasan yung liig niya. Ang laki ni Pogi mga kaprobinsya. Mga kaibigan tayo kumbrador na nakapunta dito, namaka po siya sa ating baka. At si Pogi po, napakarami na pong baka na nakastahan niya. Yan. Mabuti yung masanay siya palagi na pinapaliguan. Limer, oh, ibibilad na namin sa araw. Nilabas namin siya at malinisan na natin ng konti yung katawan niya. Pero may napapansin kami sa kanya mga kaprobinsya, oh, para may pasa siya sa gilid. Dati pa yan ang dumating siya dito. Sana matanggal lang yan. At may nag-comment po sa atin na si Limer daw anak siya sa kilalang baka doon sa Batangas. Yun po ang sabi ni Sir Kabiyahing Roger. Yung tatay daw niya tinawaran ng 1 milyon. Base lang po yan sa ating nakikita sa video. Viral yon. Anak daw siya ni Vulcan, isa sa pinakamalaking baka doon sa Batangas. Yun po daw ang tatay ni Limer. Subukan natin, naalagaan siya dito ng mga ilang taon, kung gaano talaga siya kalaki, kung tatalunin ba niya si Pogi sa laki niya. Pero si Limer dito, napapansin po namin na napakabilis siyang lumaki. Mga ilang buwan pa lang siya mga kaprobinsya. Mga 3 buwan pa lang siya dito. Pero yung target natin sa kanya, palahiin dito. Karamihin yung kanyang lahi. Hindi po tayo bumili para ipatining. May nagsabi po sa atin, may nagsuggest po na magpalahi daw tayo ng Red Brahman. Hindi muna sa ngayon mga kaprobinsya, pero darating tayo dyan pag maibinta na natin lahat yung ating mga lalaking baka. Kasi yung mga baka natin dyan, marami pa tayong lalaki. Yung sila si Bita, si Doldol, si Kungkong, yung horse natin, si Pacbones. Pag lumaki na sila, pag maibinta na natin, siguro darating tayo dyan na bibili tayo ng Red Brahman. Pero may natanong po ako doon sa Mindanao, yung isa sa pinakamalaking breeder doon sa Mindanao, yung Red Brahman nila ay nasa 175,000. Ganyan po kamahal yung baka nila na Red Brahman. 175,000. At parang kasing laki pa siguro ni Limer. Tingnan niyo po, kayo na po yung humusga mga kaprobinsya kung tumaba ba yung baka natin na galing sa Batangas o naalagaan ba natin siya ng husto. Pero para sa akin po, naalagaan ko siya ng husto kasi malaki na po yung improvements niya. Dati hindi siya ganyan, hindi siya parang aggressive, napaka-tamlay niya. Pero ngayon makikita na natin na medyo aggressive na siya. Wow, tingnan niyo po si Batang mga kaprobinsya, oh. Lah kaboy. Napisa ng kan Paragaw. Ari na dong, Kim. Yan po si Batang. Wow. Para mapapawawa tayo sa ating baka na babae mga kaprobinsya, oh. Pero hindi pa sila naglandi. Yung hinihintay natin maglandi at saka magkaroon sila ng lahi dito. Yan. Si Queen ay wapa din kayo. Tagatabuka na. Kailangan siguro natin na i-control yung pagkain nila, oh. Labasin natin sila paminsan-minsan para makadayak ba, makapaglaro sa labas. Pilagaw. Bili-bili.
Wala hangyo di ay. Italikot lang niya kato sa ibulan din ini. Si Pugi nila natin palabasin kasi sa mga nakarang araw nakalabas naman siya. Nakakasa naman si Pugi sa mga nakarang araw. Yung mga babae lang. Yung isa na buntis, dyan lang siya. Baka makunan pa siya pag tumalon-talon. Malapit na siya mga anak by this coming July siguro. Yan po. Si mana Batang. Tumigas yung dumi niya sa kanyang balat. Hindi namin natanggal. Oh. Napapawawa ko sa aking mga baka dito. Hindi tayo nagsisi sa pagbili natin sa kanila. Lalo na pag dumami sila dito mga kaprobinsya. Yung mga lahi po nila yung padamihin natin. Yung lahi nilang dalawa. Pero may mga kuha naman tayo, medyo nitib-nitib lang yung lumalaga natin doon na nakasahan at yung galing sa Dawis. Para naman pag may mga followers tayo na gusto maka-avail na hindi masyadong mahal, may available tayo. Yun po ang target natin kung bakit may mga baka din tayo na hindi masyadong hybrid. Pero hindi magtagal dito, mga ilang taon mula ngayon, siguro po ako na paganda yung mga lahi natin dito sa ating mga baka. Lalo na pag si Limer ang makakasta sa ating mga babaeng baka dito. Sa ngayon, si Pugi lang muna yung ginamit natin kasi si Limer hindi pa yan pwede, bata pa yan. Tapos pag sa tingin natin na si Bitas pwede nang gamitin, yan na po ang panahon na ibinta natin si Pugi. Delikado na po pag magkaroon tayo ng maraming turo dito. Baka magsuwagan pa sila. Bigay natin to sa ating mga kambing. Yung kambing natin na 3. Yung mga walang nanay. Yung mga kambing natin, tinipid na po natin sa gatas. Kasi malakas pa silang kumain ng damo. Kahit saan-saan lang sila magpunta. Minsan, pumunta sila doon sa ating mga tanim na napier. Kaya, mukhang busog sila ngayon, oh. Ito po, lalaki po to. Yung dalawa dito, kumain na din ng feeds. Nung una sinubuan namin palagi para masanay sa feeds. Yung nanay nila nagkasakit pagkatapos mga anak, kaya ang ginawa lang namin inalagaan yung mga anak niya. Ang ginawa namin sa kanila ngayon, umaga at sa kahapon lang kami magpainom ng gatas, tapos tuwing tanghali painumin namin ng tubig, ilagay sa bidbiron, murang i-scam ba. Uminom naman sila kasi inakala nila na gatas pa rin yung iniinom nila. Lagpas 1 buwan na po yung mga kambing natin. Me. Paborito po nila yung aratilis mga kaprobinsya or manchinitas. Sinubukan natin na binigyan sila ng madede agwa at saka madede kakao. Hindi sila kumain. Pag sa tingin namin na malakas na silang kumain ng feeds at saka medyo malaki na sila, so ilagay na namin sila sa kulungan. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito lang muna yung pagkain namin, oh. Lauoy. Yan. Mantinil na sa amin. Sawa namin sa pabo. At may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Paborito ang dudo ng utanda. Hindi na lang yan. Ha? Bago alo dudo ko.
na duhay ko ang bugsay kayo no burod. Paktubak ba? Pagkumat. Ay, ito na, joke tayo mga po. Kaya tuloy sa daw. Doktora din mo gaw. Ay, klaro doktora din mo. Ikaw rin taga-ando sana yung doktor. Pulser. Pulser na pingibate. Ito ada bro? Kaya Ito ang tungin daw. ano nga nang talong dahil? Katobo ko na tubig mo. Ang bulak unta. Janhan, bulak. Ayan, ada pa. Tubig na. Teka pa lang naman. Dudong! May bago mo nga? Mabla na. Nakadalita pa lang daw. Tutuan. Wala pa sa tutuan. Ay, magdabay na ba?